para gumanda, mabago ang buhay. Ang kahirapan ay hindi madaling solusyonan, pero pwedeng madaanan ito kung may sapat na kaalaman at kasanayan. Kung ang kabataan ay ma-redirect sa online freelancing, online learning, scholarship programs, o skills training tulad ng TESDA, freelancing, at small entrepreneurship. At kapag yan na-provide sa kabataan, nagkakaroon sila ng konkretong mangarap at magsikap. Para sa mga mas bata, pwede silang i-encourage mag-explore ng mga free resources, YouTube tutorials, DepEdAL's community workshops. At ako'y naniniwala dyan, kung gusto niyong may pagpatuloy ang pag-aaral niyo, ay guaranteed niyo na matutulungan kayo ng ALS. At ito yung storya. Yung mga kapatid ko, may dalawa akong kapatid na professional na sila ngayon, na dahil nga kulang kami sa financial nung bata pa kami, at noong napunta na kami dito sa Mate, ay pinush ko yung mga kapatid ko na mag-aral. So, dalawa ay professional na ngayon na nakapagtapos sila elementary at high school. ALS sila. Graduate na sila. Kaya totoo yan. Kung alam mo, kung nawawalan ka ng pag-asa na hindi na makakapagtapos, merong pag-asa. Kung gusto mo na makapagtapos ng pag-aaral, pumunta ka sa paaralan na malapit sa inyo at mag-inquire ka kung paano mag-aral ng ALS. Kasi I guaranteed you magtatapos ka dyan talaga. Basta, porsigido ka. Kasi hanga-hanga ako sa mga kapatid ko. Kung nararamdaman man nila na hindi sila nakapagtapos sa formal na elementary at high school, pero masasabi ko, pagdating sa pag-aaral, matalino sila. Matalino sila kasi pagdating nila sa college, ay kaya nilang makipagsabayan. Kahit hindi nila nabuo yung 4 years sa high school at 6 years sa elementary, di ba? So, hanga ako sa kanila. Sobrang proud ako sa kanila dahil kaya nilang makipagsabayan. So, ngayon, professional na sila. Hanga ako sa kanila na hindi sila tumigil. Kahit gaano kahirap ang buhay, hindi sila napanghinaan ng loob na magpadala sa negatibong panahon. Di ba? Yung mga oras na down tayo, negative yun eh. Negatibo yun. Ginamit nila na patunayan sa kanilang sarili na kaya ipaglaban, isulong ang pangarap kahit sa kabila ng kagipitan. At para naman sa mga young adults, pwede i-introduce ang online freelancing, short courses, o micro-business para ma-experience nila ang essence of independency at posibilidad na umasinso. Hindi hadlang ang edad, hindi hadlang ang kagipitan, lahat may solusyon na kahit matanda ka na, pwede kang mag-aral muli. Lalong-lalo na kapag nakita mo na walang nagbabago sa buhay mo. Kahit nagtatrabaho ka, pero walang-wala pa rin. Kaya naisip ko dahil sa environment natin at sa mga tao na sinasamahan natin ay halos pare-pareho yung kanilang pag-iisip na swerte-swerte lang ang buhay. Naisip ko na, alam mo, ang solusyon dito ay pag-aaral. Sa pag-aaral, kahit minsan natatamad ka, pero pagpasok mo sa eskwelahan, may matutunan kang
lesson, may mai-explore kang message. Kahit isang message lang na marinig mo mula sa teacher, ay pwede nang mabago ang buhay mo. Kahit ilang libo na yung na-spend mo sa pag-aaral, yung pakiramdam mo, wala ka pa rin natututunan. Pero, darating yung time na may isang message na pwedeng mag-open at marirealize mo na ganun pala ang life. So, it's okay to spend on learning. Dahil yun naman talaga ang kailangan.